series ngayon. Again, yung mga series na to, hindi natin iniiwanan, okay? Ito po ay pinagpapatuloy natin sa buhay natin. So, the next series will be Law and Grace. So, ako po fascinated ako dun sa isa sa mga favorite TV series na pinapanood ko, yung Law and Order. Law and Order talaga. Yes, yes. So, fascinated ako sa mga police. Diyan ang ating, isa sa ating police. So, fascinated ako dun sa idea ng pag-i-impose ng batas, pag-aaral ng batas. Hindi ko lang pinalam bakit hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na maging abogado. Pero nag-try ako, nag-attempt ako maging sundalo 2 beses. 2 beses ako nakakuha ng permit para mag-exam sa Philippine Military Academy. Pero pag nandiyan na yung nandun ako sa gate ng PNU, kasi sa PNU sila nagpapa-exam dati. That was more than 30 years ago. Matagal na yun. Nandun ako sa gate ng PNU, nagbaback out ako 2. Yung pangalawang beses, hindi na talaga ako pumunta. So, but I'm always fascinated about law. And alam naman natin na yung pagsalitang batas, hindi naman yun basta hinugot lang sa hangin. May pinagmula naman yun. And as we all know, yung pinaka-common sa ating lahat, siguro, growing up from a Catholic country, yung mga nag-first communion dyan, taas ang kamay, di ba? Yung mga nag-first communion, isa sa mga pinag-memorize yung Ten Commandments, di ba? Ito yung but we have to understand na yung Ten Commandments na yun is more than 10 Commandments. And for many of us, maybe it will take many, many years before natin ma-overcome yung idea na ano ba talaga yung Ten Commandments na to. So, this is only one of the many series. Ako po ay magbubukas ng mensahe ngayon. But at the same time, marami po tayong pag-aaralan. Although there are 10 Commandments, this is 12 Sundays. Kasi kailangan natin himayin yung buong Ten Commandments para lubos natin maintindihan kung bakit siya natin kailangan. So, ang ating objective para dito sa series po na ito, again, sabi ko nga sa atin, and even hanggang ngayon, di ba sabi ko sa inyo, naikwento ko sa inyo, meron kaming kaibigan rabbi. And isa sa mga naging discussion namin or pag-uusap namin yung tungkol sa Ten Commandments. Kaya hanggang ngayon, yung mga Hudyo, nag-aalay pa talaga sila ng literal na lamb or literal na baka. At saka yung, di ba yung festival na sineselebrate natin, ginagawa pa rin nila into the Old Testament way. Tayo, ginagawa natin yun kasi yun yung fulfillment ng law through Christ. Kaya sineselebrate natin yung the Feast of the Tenth, the Feast of yung Sukkot. So, yun naman ay fulfillment na sa atin. Sa kanila, words pa rin yun. Kailangan nilang gawin kasi para maligtas sila. Sa atin, ginagawa natin yun to celebrate salvation. So, yung 10 Commandments na yun, laging may misunderstanding. Ano ba ibig sabihin ng 10 Commandments na yun? Like for example, yung issue ng pagpatay. Diba? Kung ikaw ay, like, ito ang and I'm strong on this. Kung halimbawa may papasok sa bahay namin, sasaktan yung pamilya ko, ano ba dapat ko gawin bilang tatay? Of course, I will try to defend in such a way na poprotektahan ko yung buhay ng 3 ipinagkatiwala sa akin. Yung asawa ko, yung 2 kong anak. And to the point siguro na mapapatay ko sila, ako ba ay doomed to hell na? Dahil sabi sa Bible, huwag kang papatay. Diba? Actually, merong recent discussion ngayon sa school namin. Kasi nga dahil yung mga nangyayari dun sa mga schools ngayon, yung saksakan, barilan, something like that. So, ako tinatanong nila ako kasi ako na yung dean, sabi nila sa akin, or tawag nila sa akin minsan uncle sa office. Uncle Joey. Tawag nila sa akin, so ikaw, uncle, or dean, sabi nila, ano sa tingin mo, kailangan ba tayo mag-prepare para for mass shooting, gun shooting?
Kasi meron kami mga estudyante na medyo nasa mataas na antas ng lipunan. Na meron silang security needs. Even to yung sa aming basic ed, meron din mga ganon. At alam niyo na rin naman, yung church na may-ari ng eskwelahan namin, medyo mga prominent yung mga tao na pumupunta. Di ba? Politiko and things like that. Ano ba kailangan natin gawin? So, napag-usapan yung mga bagay na yun, laging pumapasok yung issue ng Ten Commandments. Di ba? Hanggang saan ka hanggang saan mo ipupush yung violence para depensahan ng iba. Hanggang saan ka rin naman aatras para mga ganon. And there were so many discussions about that. Pero, kailangan natin maintindihan na itong Ten Commandments na to was not given to earn righteousness. Kahit pa sa simula. Nung ibinigay yung batas na yun kay Moses, it was not intended na maging form of righteousness na pwede mong sabihin, ay ako sinunod ko itong lahat na to. But when we have to understand na from the commandments na love the Lord your God with all your heart and mind and soul and spirit, also comes from the commandment, love your neighbor as you love yourself. Two greatest commandments. And from that two greatest commandments, meron 10 utos na pinalawak. And from that 10 commandments, naging 613 law. So, sinasabi nga, actually, yung maraming discussion. So, yung 10 commandments, kung pagbabasihan natin siya sa modern na salita, para siyang yung saligang batas. Di ba? Merong 24 articles yung ating Constitution. Mula doon sa 24 articles na yon, doon lumilikha ng batas yung Kongreso natin. Di ba? Parang ganun siya. Pero, yun ay para sa law and order. Not in a sense of a relationship to God. So ngayon, sasagutin natin, ano ba yung mga objectives talaga natin? Yung gusto nating ma-achieve? Of course, itong 12-week study natin, we would like to have a deeper understanding dun sa awa at grasya ng Diyos. At the same time, i-correct yung mga misconception tungkol dun sa 10 utos. At saka, balansihin. Medyo alam ko mahirap balansihin yung tungkol sa batas at grasya. Pero isa lang naman ang nagbalanse ng law and grace. It is Jesus Christ. So, at the end of the day, we all go back to Jesus Christ. And to apply yung principles ng Ten Commandments na to sa konteksto natin ngayon. Diba? You have to understand, from the Ten Commandments, naging 613. Yung 613 na yun divided into civil law. Ibig sabihin, paano nyo itatrato ang isa't isa. Ceremonial law, paano kayo kikilos ng pag-aalay sa Panginoon. Diba? So, yung Ten Commandments na yun, but again, we would like to have that misconception. Now, tayo na mga Baptist, ano ba yung pinaniniwalaan natin? Okay, common grounds. Okay? Doon sa 12 weeks natin, sa 12 weeks na pag-aaral natin, kailangan natin maintindihan, the law cannot save us. Okay? Common ground yun. The law cannot save us. It exposes our need for Christ. Now, pangalawa, God saves first, then He calls His people to obey. So, ang ginagawa ng Diyos, ipapakita muna niya ang kanyang mercy, grace, and sustenance bago niya ibigay yung batas. Katulad halimbawa, bago niya nilikha ang tao, nilikha niya muna ang mundo, nilikha niya ang tapos, nung nalikha na niya si Eva at Adan, nalikha na niya si Adan, yun yung mercy and grace. Hindi naman, yun yung creation. Yun yung character ni God. Pero after niya i-create si Adam, ito ang gawin mo. Pagkatapos niya i-create si Eve, ito ang gawin ninyo. Pagkatapos nito, sabi nito, pwede ninyo kainin ang lahat na nasa paligid ninyo. Noong time na yun, hindi pa sila kinukuman na kumain ng karne. Okay, sabi lang, kainin ninyo lahat, mga napuno at halaman dyan, maliban ito. So you get the idea, there's a pattern from creation to rule, from mercy and grace
to obedience. So yun yung kailangan natin. So believers obey to the power of the Holy Spirit. Ano ba yung mga kailangan natin sundin? So ito ang tanong. Ito ang tanong natin sa sarili natin. Ito ang tanong. So ito ang tanong. Kung hindi tayo kayang iligtas ng 10 utos ng Diyos, bakit mahalaga pa rin ito? Bakit tayo kailangan humugol ng 12 Sundays para lang intindihin yung konteksto ng 10 utos? Kung hindi naman pala siya nagliligtas, bakit natin kailangan pag-aralan? Unang-una, kailangan natin siyang pag-aralan kasi ipinapaalala nito ang katotohanan ng grasya ng Diyos bago ang kanyang batas. So, what is the first grace of God dun sa binasa natin? I am the Lord your God. Pinakilala na natin sa iyo, pag dineclare ng Diyos, I am. Di ba? Ultimate truth yun. Ang sinasabi lang niya, sa simula pa, andun na ako. So wala na tayong pagtatalunan. Ibig sabihin, hindi ka na pwede makipagtalo sa Diyos. So that's the ultimate truth that we believe. Sa simula pa lang, nandiyan na ang Diyos. And the grace here, He says, who brought you out of the land of Egypt. The language was actually na sinabing who brought. Ibig sabihin, yung parang, ito yung parang binuhat, inalalayan, hinango ng with ultimate care. So yun yung grace ng Panginoon. It is almost the same language na create niya si Adam and Eve. Nakalimutan ko lang yung exact word na nung nilagay niya was put to the Garden of Eden. It is almost the same language, the same equivalence. Nang ibig sabihin yung may ganong kalaking pag-aaruga sa kanyang nilikha. So, unang katotohanan, hindi natin pwedeng i-deny na sa simula pa lang nandun na siya. And that's always will be our rule. That will always be our law na wala tayong ultimate guide ng ating katotohanan, wala tayong ultimate objective of truth maliban doon sa katotohanan tungkol sa Diyos. So kung halimbawa, this is always a battle. Halimbawa, meron one time doon sa jeep, meron, again, papasok ako sa office. Medyo naantig yung puso ko. Sorry kung meron ako mga judgment dito. Forgive me, tao lang din ako. May umakyat na maliit na bata. Kasing liit ni, si Myla. Sorry, kasing liit niya, pero sumagat sa jeep, may dalang sobre. I'm not really kidding ha. Ito talaga, may maliit na, may dalang sobre, tapos bibigay. Pero bago pa siya umakyat, nakita ko na siya kasi huminto sa stoplight yung jeep. Nandun yung nanay niya at kasama ng nanay niya, I don't know kung nanay niya yun, meron pag isang mas maliit na karga-karga. So of course, ultimately, natin, ang mga badyaw, di ba yun ang judgment lang natin, mga nangingin, dyan na naman yung mga badyaw. Parang na-Facebook, lalo pa ng Pasko wala may sobre na pinaninigay. But again, now, this is my point. This is my battle. Magbibigay pa ako hindi. Magbibigay pa ako hindi. You have to understand the ultimate truth. Bakit ba sila nangihingi? Because they have nothing. Di ba? Ano bang commandment sa atin? Give to those who have none. Di ba? And pinapaalala lagi sa atin yung sa templo, yung babae nagbigay ng huling 2 sentimo niya. Diba? So, ikaw ba magbibigay ka? Pero ang sabi ng batas, bawal magbigay sa mga namamalimos. May anti-medicancy law na, I think, I'm not sure kung buong Cavite, pero at least dun sa Bacoor, meron din. Na bawal ka magbigay dun sa mga namamalimos.
Meron din namang wisdom yung mga tao na nagpapatupad ng batas. Kasi yung safety nila, na yung ganun kaliit, aakyat ng jeep. Diba? Tapos, tumayo pa siya dun sa may stribo, habang inaantay niya maglagay ng sobre, yung ng pera dun sa sobre. Sabi ko dun sa bata, pasok ka, pasok ka. Kasi baka magtagupan niya yung jeep, malaglag siya. Diba? Now, ano magiging basis natin ng ultimate truth and ultimate grace ng Panginoon tungkol sa mga bagay na yun? Well, hindi ko sasagutin, kasi sasagutin niyo naman susunod na preacher. Sasagutin niyo naman susunod na pagdaya naman. Diba? Pero, again, sa mga pagkakataon na yun, ano ba dapat mong gawin? Like for example, binigyan ko rin sa inyo yung katotohanan na, paano pag may pumasok sa bahay namin, magpapabuno kami nung gustong manakit sa amin. At the ultimate way para may ligtas ko yung pamilya ko, itarakan ko siya sa dibdib. Ano ang iisipin ko ng bagay na yun? And this is where all the issue of Ten Commandments, like, mapapansin niyo sa Congress, sa Senate, may mga nagsasabi ng mga Bible verses. And sometimes, nagkikringe ako na yung mga Bible verses na sinasabi, sandali, wala kinalaman yun. Diba? Wala namang kinalaman yung bagay na yun. Wala namang kinalaman yung Psalm 23 dun sa... sorry. sorry. Pero yun yung ultimate truth. Na before pa may bigay ng Diyos yung batas niya, in-establish niya muna kung sino siya. And to every action that we will do, kailangan natin iisipin, sino ang Diyos na sinasamba ko? Diba? And people will judge us the way that we will worship God. Kung sino yung Diyos na sinasamba natin. Kaya mga kapatid, wag natin kakalimutan na una tayong tinubos ng Diyos bago niya tayo tinawag na sumunod. Diba? We have to understand, obedience has nothing to do with our salvation. Kasi kung obedience yung kailangan maintindihan muna natin bago tayo maligtas, then that will come out of work. We got saved, and I still believe in this, because of the supernatural mercy of God, na sa puso natin, una natin kinilala na tayo ay makasalanan. Hindi naman kasi tayo pwedeng maligtas nang hindi natin ina-admit sa sarili natin na makasalanan tayo. Kaya tinubos muna tayo ng Diyos bago niya tayo tinawag na sumunod. It's the same thing sa sinabi ng Panginoon. Now you're forgiven, go and sin no more. Sabi ng Panginoong Jesucristo. So kaya nga mga kapatid, dahil hindi kailanman naging paraan ang kautusan, ang Ten Commandments, para baligtas ang tao. It was there, the Ten Commandments was there to prove the mercy of God. Yung kanyang kabanalan, yung kanyang katotohanan. Kaya nandun ang 10 utos. Kaya nga sinabi sa Ephesians 2:8, di ba? Lagi natin kinupong to. For by grace, you have been saved. Naligtas ba kayo because of your obedience? No. Naligtas tayo dahil sa grasya ng Diyos, sa awa niya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Faith, again, we have faith because God have let us realize na makasalanan tayo. And this is not in your own doing, it is a gift of God. Kaya nga sinabi ni R.C. Sproul, thank you, sabi rin ni R.C. Sproul, the law does not save us. It reveals our need for a Savior. Kailan ba dumating yung 10 utos? So ano yung 10 utos? Yung mga panahon na ang hindi ng kasalanan, hindi mo matindi. Yung panahon na nagkakasala yung tao, di ba? Remember? Nung binigay yung Ten Commandments, anong ginagawa ng Israel, mga Israelita? Sumasampa sila sa Diyos-Diyosan nung panahon na yun. Di ba? So it has nothing to do with salvation, but it has something to do about our condition. Take note of that. Not of our salvation, but of our condition. Ikalawang katotohanan, mga kapatid. So ano pa rin ang halaga ng 10 utos?
ipinapakita ng kautusan ang kabanalan ng Diyos. God is a God of mercy. God is a God of grace. God is a God of forgiveness. Pero with mercy, grace, and forgiveness, and love, kasama doon ang kanyang justice. Ang kanyang hustisya, ang kanyang katarungan. We cannot call God holy, not unless we also recognize that He is also just. Okay? Na meron ding hustisya. Ibig sabihin, may consequences din sa ating mga action. At ang pangangailangan natin kay Kristo. Okay. Take note of the word, Lord your God. Sinabi na niya, sa simula pa lang nandun na ako. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Hindi ba redundant? But it fulfills, that language fulfills specific things about God. I am, sa simula pa lang nandun na siya. Lord, siya ang nag-create ng order. And God, kung sino siya. You get the point? When He said that He is Lord, it also indicates His holiness. Bakit niya create yung order sa mundo? Bakit niya create na ang kailangan ng tao huminga para mabuhay? Bakit kailangan tayong kumain? Bakit sa maliit na tweaking ng init, pwede tayong mamatay? Everything of that, when it says order, it has something to do with God's holiness. Yung kabanalan niya. Yung kabanalan niya to sustain His creation. Holiness is God's way of sustaining everything that He has created. Na siya ang may kapangyarihan. At ang lahat ng ito kumikilos ayon sa kanyang kalooban dahil siya ang Diyos. You have to understand that. And ano ang condition natin? The law is not about our salvation, but it is about our condition. So ano ang condition natin? Slavery. Yun ang condition ng tao. We are slave of what? We are slave of sin. Di ba? Kahit hanggang ngayon naman na kahit tayo ay mga Kristiyano na aminin natin na nagkakasala tayo. And I have the tendency to be over-righteous. Di ba? Sasabihin ko, grabe naman, and this is what no judgment, perfection. Grabe naman. Taba naman ng nanay, bakit hindi na lang siya yung umakyat dun sa jeep? Di ba? Ganun yun. So, forgive me. Pero yun talaga yun na nasa isip ko. Sabi ko, nanay, laki-laki, bakit yung kailangan yung bata yung umakyat dun sa jeep? Why? Pag siya yung umikyat ng jeep, zero. Hindi naman siya bibigyan. Diba? Kaya yung bata kailangan umakyat. And I have the tendency, to be judgmental. And I have the tendency to sometimes judge people kasi na-overcome ko na yung kasalanan na yon. Pero one thing that I have to understand, at the end of the day, I am still a sinner being redeemed by Christ every day. Di ba? Kailan ba tayo lalaya sa kasalanan? And the reality is kung patay na tayo. Yun yung ultimate freedom natin sa kasalanan. Kasi pag patay na tayo, uuwi na tayo. Yung uuwian natin, wala nang kasalanan. Diba? Kaya yung batas, ipinapaalala kung anong kondisyon ng buhay natin every day. And that's the reason why meron 10 kasi yun yung struggle ng tao. Right? Like for example, what is the 5th commandment? Honor thy father and thy mother. Why? Kasi may tendency talaga tayo na bastusin ang magulang natin, i-disobey ang magulang natin. Eh kung si God nga, di ba? Disobey ni Adam and Eve. Ano pa kaya tayong tao with the human authority? Di ba? Bakit tayo may batas ngayon? Batas trapiko, civil code, criminal, civil code, yung kung paano tayo makikita sa gobyerno, criminal law, bakit tayo may mga criminal law? Kasi ang
ultimate assumption, ang tao hindi susunod sa kung ano ang tama. Di ba? Kaya nga may tinatawag na criminal justice. Kasi ang assumption ng tao hindi susunod sa kung ano ang tama. Like for example, lagi ako natatawa doon, ito nga, di ba, yung sa MMDA, si Gabriel doon, nasa guidelines na naman siya. Kasi meron siyang sinita na teacher na hindi naka-helmet. Sabi naman, wala namang kinalaman doon sa paglabag niya regarding doon sa kanyang paglabag yung pagiging profession niya ng pagiging teacher. Sorry, meron po. The fact na binigyan ka ng lisensya ng gobyerno para maging teacher, may kalakip na at all costs susunod ka sa batas. Regardless kahit anong batas yan. Di ba? Yung attorney nga, yung abogado na nagsabi, bobo kayo! Di ba? Tinanggalan siya ng lisensya bilang abogado. Eh yung teacher kaya na kailangan modelo ng pagsunod ng batas. You get the point? So, ang nanginginis pa ako, yung mga tao nag-a-advocate na, tagal niya si Gabriel ko. Kakilala mo ba yung Alliance of Concerned Teachers? Mga dati ko kasama sa pag-itag rally. Diba? Tanda mo na English. It only proves one thing. May lineup. Hindi naman mawawala yung kondisyon ng tao hanggang hindi tayo nakakauwi sa kung dapat tayo umuwi. Kaya nga mga kapatid, ito yung katotohanan. Ang kautusan ay salamin na nagpapakita kung sino ang Diyos at kung sino tayo. Kasabay nito ay pinapakita na walang sino man ang kayang umabot sa perpektong pamantayan ng Diyos. The Ten Commandments is like a mirror. The more na naiintindihan ninyo, parang ang lumalapit sa salamin. Lahat ng pekas ng mukha mo, lahat ng abnormalities sa mukha mo, no? The more na pag lumalapit ka sa salamin, hindi pala pantay yung mata mo. Kaya pala ang hirap na hirap akong humanap ng salamin. Diba? Hindi pala pantay yung tenga ko, diba? That's one thing. It's the same thing kung sino tayo. Kaya nga sabi sa Romans 3:20, since through the law comes knowledge of sin. Anong dapat natin maintindihan sa Ten Commandments? Babalik sa atin na makasalanan tayo. Diba? Sabi rin ni John Calvin, the law is like a mirror which we behold our what? Weakness. It beholds our weakness, our iniquity, and the condemnation that follows it. Yung judgment because of our weakness and our iniquity. Diba? So mga kapatid, this is one thing that we should not forget. Ikatlong katotohanan mga kapatid, grasya ng Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan, mamuhay sa pagsunod. Dahil kung ikaw lang, wala ang banal na Espiritu, hindi ka susunod. And this is my question to you. And I'm not saying that you be proud of this. Hindi ko naman sinasabi maging proud kayo. Tanong niyo sa sarili ninyo, bakit kayo nagtsatsaga sa pananampalatayang ito? Eh meron namang ipag-relihiyon na maniligtas kayo sa pagpasok nyo lang ng templo nila. Di ba? Bakit kayo magtsatsaga dito na araw-araw ipakilala sa inyo na makasalanan kayo? Eh dito ka na lang sa templo na kailangan mo lang pumasok doon sa templo nila, mag-clock in, mag-clock out, at magbigay ng ikapo. At marami pang mga bagay. Mas madali yun, actually. Di ba? Mas madali yun. Pero bakit tayo nagsasyaga rito? Kasi, ang sabi rito, obedience through grace. Sabi rito, Lord your God, who set all the rules and out of the house of slavery. Saan tayo inalis ng Diyos? Sa ating pagkakaalipin. Yun ang obedience through grace. Sumusunod tayo kasi ibinigay ng Diyos kung ano yung hindi nararapat para sa atin.
take note, sumusunod tayo kasi ibinigay ng Diyos yung bagay na hindi naman para sa atin. Ano ba yung binigay ng Diyos na hindi naman para sa atin? Yung kaligtasan. Di ba? All men are bound to hell unless he understands, he knows, he recognizes the one who will save him, Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, ang hinihingi ng kautusan ay tinupad na ni Kristo. So wala naman tayong kailangan gawin, wala tayong kailangan patunayan. At ang Espiritu Santo nagbibigay sa atin ng kakayahan, isabuhay ito. So kung kayo, kahit nagbabattle yung kalooban ninyo na gawin yung tama, pero gagawin ninyo yung tama, kasi alam ninyo na meron kayong banal na Espiritu sa inyo. Di ba? Like for example mga kapatid, and I would like to give this an example. Nung si Shiloh pa lang elementary, ako yung administrator ng school. Kailangan kong i-disciplinary action si Shiloh. Huwag nyo na ikikwento sa kanya. Huwag nyo na ipapalala sa kanya. Pag nakita nyo siya. I think naikwento ko na to, may kumakanta ng bastos na kanta. Actually, hindi naman siya totally bastos kasi, bastos naman, bastos siya na kanta. Why? Bastos siya na kanta. Isa sa mga kanta na naging popular sa ng isang artist na kilala natin ngayon. But bastos yung kanta because it denotes about romance and sex. Pero hindi sinasabi doon between a married couple. So you get the idea. Kinanta nung isang kaibigan niya, hindi nga niya kaklase, kinanta rin niya. Narinig ko. And the school has a strong policy about racism, sexism, or anything na related sa kabastusan, or pag-discriminate ng ibang tao. So, sinabihan ko si Shiloh, pero pinagalitan ko rin yung ibang bata. So, lahat sila na naringgan kong kumakanta ng kanta na yun. At hindi lang yun, yung mga nakarinig na hindi sila sinaway, na mas matatandang mga bata, pinagalitan ko rin. Pero hindi ko naman sila binigyan ng pare-parehong parusa. Yung mga matatanda na nakarinig na hindi sinaway yung mga bata, pinagalitan ko sila. Strong warning. Next time na meron kayo marinig na ganyan, you have the responsibility. Mas matatanda kayo. Next time na may nakita ko na ganyan ang ginagawa ninyo, I will assure you na merong punishment na kasama ito. Doon sa mga, kay Shiloh, sa mga klase niya, pinaglinis ko sila ng eskwelahan ng isang linggo. Although for some reason, hindi nila nakitang punishment yun. Tuwang-tuwa pa sila. Mali yata yung ginawa ko. Kasi parang sila naglalaro eh. Parang exactly, parang pa sila may banding nung time na yun. Pero tinatry ko naman ipaalala ko, bakit ninyo ginagawa to? Kasi we did this, we did that, so and so on and so forth. So you get the idea na masakit man para sa akin, and I don't, sa lahat ng bagay bilang isang teacher, the least thing that I would like to do is to allow my students to face the consequences ng kanilang action. Kung meron paraan na makukorek siya na hindi ko siya kailangan bigyan ng punishment, I will do that. Pero may mga pagkakataon na katulad halimbawa sa mga anak natin, na pinalo ko rin naman po si Samaria at si Shiloh. At may mga pagkakataon na pinalo ko sila out of galit, hindi out of discipline. Di ba? Pero kailangan kong, dumarating ako sa punto na kailangan kong gawin yon. Kasi kailangan kong gawin yung tama bilang isang magulang. Na kailangan kong ipakita sa kanila kung ano yung katotohanan tungkol sa disiplina, kailangan kong ituro sa kanila kung ano yung katotohanan na pag-aaruga sa ibang tao. So yung pag-aaruga sa ibang tao, hindi lang yung pagbibigay, pag-protect sa kanila, pero yung
hindi ka rin gagawa ng bagay na mawawala yung dignity ng isang tao, katulad ng pagkanta ng mga kantang bastos. You get the point? So, I hope you will understand, nagagawa ka ng mga bagay na to kasi alam mo na ito yung tama. At bakit alam mo na ito na yung tama? Inuudyukan ka ng banal na Espiritu. Kasi sa kanyang perfectong buhay, sa perfectong buhay ng ating Diyos na si Yesu Cristo, kamatayan at muling pagkabuhay, ginawa ni Jesus ang hindi natin kayang gawin. So kung binayaran na niya yon, the least that we could do is understand it and do it within our will na gawin yung tama. Kung alam natin kung ano yung tama. Diba? Kaya nga mga kapatid, ako din nung dinisiplina ako ng tatay ko sa pangungupit, di ba yung kwento ko sa inyo? Ako naman, hindi ko naman alam na pangungupit yun kasi nandyan lang yung pera. Di ba? Malay ko ba? Nandyan yun yung pera na yun So, pero nung dinisiplina ako ng tatay ko regarding that, hindi nga ako pinalo Kinausap lang ako, pero for some reason, humagulgul ako ng gusto. I was, I think, 7 years old that time. Pero, during that time, promise, galit na galit ako hanggang ngayon, kaya galit ako sa mga kurakot Galit ako sa mga nagnanakaw. Kasi hindi ko nga kaya magnakaw ng, promise, nagigilty na ako na hindi ko maibalik yung sukle. One time, merong sobrang sukli sa akin sa tricycle. Nag-guilty pa ako, sandali. Sobra ng 5 piso. For some reason, hindi po ako nagre-rejoice na sobra yung sukle. Nagigilty ako lagi. Pag may sobrang sukle, guilty ako na merong isang tao na less than 5 pesos yung pinita niya dahil hindi ko nang ibalik yung ano. Kaya nga sabi mga kapatid, Romans 8:3-4, for God has done what the law, weakened the flesh, could not do. Okay? By sending His own Son in the likeness of sinful flesh, ibig sabihin, the likeness of human. And for sin, He condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled. Ano ang righteous requirement of the law? Na, for what is the wages of sin? Death. Yun yung fulfillment ng law. Na kailangan para mabayaran ang kasalanan, kailangan may mamatay. Pero yung ultimate fulfillment ng law is yung highest sacrifice, si Jesus Christ. Diba? Sabi, by sending His own Son. So, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. And sabi ni John Stott, grace is not opposed to effort. Yung mabuting, yung grasya ng Diyos, yung biyaya niya, hindi naman kasalanan na mag-effort tayo na gumawa ng mabuti. Pero it opposes what? Lord, ginawa ko to It opposes to earning it. Kaya wala tayong pwedeng sabihin sa Diyos na, Lord, ginawa ko to, bakit naman ginawa ko to? Di ba? And tatanong ko sa inyo, alam niyo ba kung sino yung karamihan tumatalikod sa pananampalataya? Yun yung mga tao nagka-question, Lord, ginawa ko naman to, bakit hindi mo to ginawa? Kasi at the very first place, wala naman tayo kayang ipagmalaki sa Kanya. Kaya mga kapatid, let me close with this. Again, bago sinabi ng Diyos, huwag kang nagkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, sinabi niya muna, ako ang Pinoon. Diyos na naglabas sa iyo mula sa Egypto. Pinakilala niya muna kung sino siya bago niya sinabi kung anong bakas niya. Kaya let me close with this verse, brothers and sisters. Then He said, these are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. Yun yung pag-aaralan natin within the next few weeks. How did Christ fulfill all of this? Manalangin tayo.